Nakakuha na po ako ng isa. Ayan. Itong isa, tumubo ito dito. Tain ng kalabaw. Ay, tain ng baka. Kadire, okay lang po ba sa inyo to? Yan, hugasan. Damo lang naman yan eh. Tain po ng baka, may kabuti. So nakalagay naman consumable. So ibig sabihin nakakain siya. Ayun, ang laki. Grabe, jackpot. Ati, lalaki. Tain talaga sa tain. Sa tain talaga siya tumutubo. Grabe yung kabuti to. Tain po sila natubo. Ay, yung isa iba, may ibang kulay. Ayan o. May ibang kulay, may puti. Tae talaga po ng baka na tubo. Ayan po o. O, yung tae po ng baka o. Baka sabihin nyo, baka hindi tae ng baka to. Tae po yan ng baka o. Gusto nyo makita. Ayan o. Ati. Ayan. Tae po talaga siya ng baka. Tumigas. Tinubuan ng kabuti kasi kumidlat. Ayan natin to. Patuloy na natin. Ayan. Yan po oh. Makakanakain ito. Itim naman tong isa. Yung puti yung na-search natin. Silid natin to. Grabe po oh. Kabuti. Galing sa kain na po tayo. Luto na po yung bakang mushroom. Ay ano pala. Bang papangalan ko rito. Tikman natin yung bakang mushroom na may ampalaya. Lang po natin ang trabaho at kukuha tayo ng tilapia dun sa ilog. Titingnan natin kung maganda yung panahon kasi kagabi po sa kahapon maulan at nagkikikidlat. Traffic dito lagi. Sana hindi po ako gabihin ngayon. Ano na kasi 5:20 na. Mga 15 minutes ang biyahe, 15 to 20 minutes. Di abutin ng kulang-kulang 6 o'clock. Medyo nadilim na po. Nandito yung balite. Dito kasi ako nakakuha dati ng mga kabuti dati. Ay tamang-tama pala, nag-uulan. Titingnan natin kung may mga kabuti rito. Wala rin. Ayun, ano kayong puti na yun? Hindi. Pero wala eh. Tinabas na kasi. Dati kasi may mga layak-layak po dati. Mga tuyo-tuyo yung dahon. Kaya ang daming kabuti. Saka nakabot pa natin dito yung mga baka. Wala na oh. Ayan, kuha lang tayo ng kahit 2 tilapia, isa. Ayan, dito po tayo pupunta. Para safe po rito. Para kahit dilimin ako pang isda, maliwalas. Walang mga puno-puno. Medyo nakakapanglaw din kahit hindi tayo natatakot doon sa balite. Kasi baka may mga ahas na tayo matapakan. May kutsi po rito. Ay ito, lagi nagagala dito yan. May kasamang aso. Ang itim. Baka mga habol to. Dami pa naman. Oh. Doon tayo banda. Pero ito hindi ko napapark sa loob, baka dilimin. Bukas dito na lang. Dito po tayo ngayon sa panghuli ng tilapia doon. Ayan yung aking pangisda. Park natin dito si Katie. Tingnan natin yung tubig. Dadala ko po yung lambat. Kahit mga dalawa lang. Kasi medyo na-miss ko rin yung tilapia. Kasi nakaraan hindi kami nakapagluto sa labas. Ay baha. Baha po yung ilog. Oh, hindi tayo makapangisda. Ayan, baha po oh. Malaki po yung tubig. Ayun oh, nakita nyo. Baha, hindi tayo makapagsalo dyan. Mabato po kasi dyan kapag baha. Hindi katulad po sa ibang ilog na pag nagsalo kahit baha walang sabit. Yan po kasi pag baha mabato, sira po ang ating lambat. Ano po, balik na lang po tayo. Hanap na lang tayo ng kabuti. Kahit mga ilan. Hanap tayo ng kabuti. Dati yung dami ko nakuha ng kabuti. Sino po nakakaalala nung dati kong upload yung about sa kabuti. Tagal-tagal na rin. Pero wala ngayon eh. Yung namatay siguro. Yan. Ano po yung malalaki? Yung malalaking kabuti po yun. Tae. Kasi dito yung mga baka tumatay sila.
At dati yung tae ng baka doon tumutubo yung ano, kabuting malalaki, karamihan. Iba na po kasi ngayon. Dati kasi ang daming mga ipil-ipil, saka yung mga damo na iba na kinakain ng baka. Ngayon tinatabas na dito ng government, kaya ang pagkain na nila ngayon bihira na yung pilapil. Hanap-hanap lang po tayo. Kulay puti dati, mga parang tubo po sa Quezon. Ayun o. Ano to? Ayan po, kabuti. Kinakain kaya itong ganito. Iba ito eh. Tae ng kalabaw, tae ng baka. Ano kaya kinakain ito? Iba po ito, hindi yata ito kinakain. Kasi yan po yung dati ko nung nakuha, kabuti po na bilog, isahan lang, malalaki. Search kaya natin to. Isi-search ko po ito kung makakain ba ito. Ang klaseng kabuti ito. Kasi oh, ang ganda po sana eh, kaso wala tae. Ang ganda po, nasa tae ng kalabaw, ay tae ng kabayo, ay tae ng baka. I-search po natin kung nakakain yan. Dito kasi sa Google, mayroon po ditong apps na ano pang search. Ayan, translate. Search kung edible. Siyempre, picture natin yung tae. Ayun po. Ayan, si-search natin. Ayan. Search yun. Ayun. Agaricus bisporus. Agaricus bisporus, commonly known as the cultivated mushroom, is a basimosite mushroom native to grassland in Eurasia and North America. It is cultivated in more than 70 countries. This is one of the most commonly and widely consumed mushroom in the world. Aba! Ito daw mas consumedly in the world. Nakakain. Tingnan natin to. Nakakain pala siya. Yan. Dala natin ito ba? Kunin natin. Nakakain daw po. Wala nang masama eh. Tingnan natin kung ano lulutuin natin. Kaso nakakadiri. Ano kaya? Dito kaya ito bagsa. Nakakadiri ako ng mga viewers ko. Nalalabas ko lang po trabaho. Nagpalit lang ako ng sapatos. Ayan po. Yan, kunin ko po ito isa. Ayan, kadiri. Ati, tae. May mga ugat-ugat pa po. Ayan, ganito po yung tsura niya. Oh, tae, linisan natin. Putuli ako rito. Ayan, may mga tai-tai pa po. Ayan, ganito po yung tsura niya. Ayan, baka naman siya eh. Kakain siya. Nalagay natin plastic. Try natin kung makakain. Nakakuha na po ako ng isa. Ayan, yung lambat natin andun. Kasi baha. Ayan, kinuhaan ko po. Tai-tai. Ito isa, tumubo ito dito. Kain ng kalabaw. Ay, kain ng baka. Kadiri, okay lang po ba sa inyo to? Yan, hugasan. Damo lang naman yan eh. Kain po ng baka, may kabuti. So, nakalagay naman, consumable. So, ibig sabihin nakakain siya. Natin dito. Ayun, nasunod. Ano kayo, ubi? Tanggalan natin ang ano. Nagyayag-yag. Ayun, may mga ugat-ugat pa po. Ito isa. Sana hindi na sumama yung ano. Putol. Sayang. Hanap pa po tayo. Dami siguro dito. Hanap-hanap pa po tayo. Kabuti pala rito. Kaso nga lang tae. Hindi ka pandirian ako mga viewers natin. Damo naman po yung pagkain nun. Dito. Yung muti. Ayun, ang laki. Grabe, jackpot. Ati, lalaki. Tae talaga sa tae. Sa tae talaga siya tumutubo. Grabe yung mga kabot ito. Tae po sila natubo. Tae. Ay, yung isa iba, may ibang kulay. Ayan o. May ibang kulay, may puti. Tae talaga po ng baka natubo. Ayan po o. O, yung tae po ng baka o. Baka sabihin nyo nun, baka hindi tae ng baka to. Tae po yan ng baka o. Gusto nyo makita. Ayan o. Ati. Ayan. Tae po talaga siya ng baka. Tumigas. Sinubuan ng kabuti kasi kumidlat. Ayan, nahin natin to.
putulin na natin. Ayan. Yun po oh. Makakanakain to. Itim naman tong isa. Yung puti yung na-search natin. Silid natin to. Grabe po oh, kabuti. Galing sa tae. Tae ng baka. Itong isa ang matindi. Ayun. Nakadiri naman to. Dito pa tumubo ito sa tae ng baka. Dapat sa damo. Baka ano po ito sa kinain po ng baka. Comment down below po. So itong palibot. Ayun. Pilak natin yun. Sira. Sira ayun yung puno. Ayun po oh. Silid natin. Dami na. Ay! Kain ng baka yung kabuti. Wala yung malalaki. Ba't kaya? Hanap pa tayo. Ito lang yung mga sulok-sulok nagtata yung mga baka eh. May aso po nagagala. Ito na lang ating ulamin kaysa baha po eh. Hanap-hanap tayo dito. Ay, may sarang gula. Tali. Kunin ko po ito. Sayang oh. Pantali ng tent. Nakuha tayo. Ang dami na po nakuha nating kabuti. Ayan. Ayan. Nalagay natin dito. Hanap pa tayo. Ayun, ayun. Dulo. Mumuti. Kita po talaga namumuti oh. Ayun oh. Namumuti. Namumuti. Puro tae pala rito. Ayan po oh. Tumubo sa gitna. Grabe, nagtubuan sa gitna. Oh. Ito, may tae pa ng baka. Ay, natuyo na kabuti. Ayun. Ayan, tae pa rin to. Hindi pala lahat ng tae tutubuan. Ay, ito magandang tubuan. Tingnan mo, pampapaitan po oh. Bagong tae pa. Hindi na ako kukuha pag basa. Okay lang pag tuyo. Ayun po oh. Ayun po tae. Tae ng baka. Basa, wag yan. Baka sabihin nyo man, di tae ng baka na basa yan. Tingnan natin. Tae po talaga basa, baho. Baho. Kunin natin ito. Ayun pa. Ayun pa, ayun pa, ayun pa, ayun pa. Ang daming kabuti. Ayan, nagtutubuan dito. Kasi umulan. Kunin natin itong puti muna. Ayan. Ayan, kunin ng puti. Kabuti po yan, kabuti. Ayan o, kabuti. Kunin na kaya natin sa ilalim. Oh, oh, diba? Oh, hawakan na natin. Oop. Dali na. Ayan, ito. Kunin natin pa isa-isa. Ayan po. Oh. Kuha, kabuti. Oh. Tae po ng kalabaw. Ayan. Tae po ng baka oh, sa tae. Tae po ng baka, may kabuti, may ulam. Ayan. Nakakain daw po ito. Ayan, tae ng baka. Natin. Natin. Pagkakaulaman niya. Masustansya po, paborito ko ang kabuti. Kain natin. Yan po. Pati. Hugasan ko na lang ito doon. Malambot pala siya. Para siyang cotton buds din na malalaki. Ayan po. Pero tutuyo-tuyo na yung puno niya. Ayan, dahil pa pong pasulbot sana. Ayan o. May mga maliliit pang pasulbot. May pa, ano, patubo. Ayan o. Baka bukas o tubo pa yan. Balikan ko pa ito. Kunin natin yung brown dito. Ito, namatay. Mga kabuti, ayun o, namatay. Saan yung nakita ko rito? Ayan, brown. Ayan, brown po rito, kabuti. Ayan, brown. Ano kaya dito pwedeng iluto? Kakain ba ito? Nakain po ba ito? Ayan po. Oh, gala natin. Makita niya. Ayan po yung itsura niya oh. Sa mga bitak-bitak sila natubo. Ayun dito, patubo pa lang yung brown. Ayun oh. Ayan natin. Pusa. Dahil lang siya putulin eh. Kaso madumi. Ayan ah. Tuyo. Sila po. Linisan natin. Bababad natin sa alcohol to. Kailangan kasi ano, ayan po, nasama po yung ilalim. Matubo siya. Ang dami pa pala. Patubo, maliliit. Ayan, dami na po natin kuha oh. Kita ko sa inyo.
Grabe, ang daming kabuti. Nakakuha pa tayong tali. Ano pa tayo? Ang kabuti. Ayun, dami. Ito, nalalanta na. Ayan, oh. Ay, may mga ano sila, may cricket. Kinakain po ng cricket. Ibig sabihin, ano siya? Edible. Kinakain po siya ng ibang insekta. Tuyo na yung iba, oh. Kanina siguro itong maga. Kunin natin. Kabuti tayo. Saan ba? Ayan. Kabuti po tayo. Ayan, makita nyo. Basahan ko. Tae. Lagay na yan dito. Hindi ata kita mukha ko, ah. Lagay na sa plastic. Ano pa? Ah, dami pang maliliit sana. Oh. Ipotol ko na lang. Dami maliit pa pang ano, tutubo pa, oh. Sa mga bitak-bitak siya na tubo. Ayun, may maliit pa, oh. Sobrang liit. Oh, kita sa camera. Ayan po. Ang galingkot kasi baka basa yung kabuti, eh baka basa yung tae. May tae bang kasama. Yan. Yung putol ko po. Dami pa lang kabuti rito. Kaso iba to, hindi ko lang alam. Mamaya ko po i-search to iba, baka kamukha lang sana search ko. Yung puti kinakain. Ayun, laki. Grabe, ang dami. Oh. Ang dami po kabuti. Oh, nasimpungan ni Bro Alvin. Ayun, kinakain na ng cricket. Ayun, naglilipad-lipad. Ito yung nakakahiya at basa. Kainin ko pa kaya ito? Basa siya. Ay, daming kabuti sa ilalim na tutubo pa, oh. Ugat-ugat. Kunin ko na ito, sayang. Natin. Natawag na si ano? Sayon. Daling ko na. Ayan po, laki, oh, kabuti. Oh. Laki ng kabuti. Ayan, nakita tayo Taiwanese. Ayan, kabuti, oh. Grabe. Kita natin kay Sayon. Tawag. Ano natin kung nakakain. Hello. Hello, man. Dito ako sa nagmangingisda sana kaso baha. Ay may nadaan ako mga kabuting ganito, kinakain kaya to. Tingnan mo, kaso sinners ko kinakain. Kaso tumubo. Ha? Ano to? Anong tawag? May nabibili ako ganyan pero wag mo munang kainin. Oh, may puti. Ang dami ko na nakuha, oh. Tingnan mo. Ayan, oh. Kaso tumubo sa tae. Ayan, oh, tae ng baka. Yung toyo. Ayan, oh. Ang dami na. Oh. Wag mong kainin yan. Sayon. Ay ba? Sinerge ko na edible daw. Nakakain nga yan. Yan yung nilalagay natin sa ano. Nakalimutan yung pangalan. Lalagay ko sa ano, sa noodles natin minsan. Iba to, mas malalaki yung hibla niya kaysa sa ano. Diba? Meron din ganyan. Ah, meron. Inuki. Ay, Inuki martong yan. ay iba, ibang na search ko, ibang tawag. Ang tawag ay ano, wait lang. Sa yung tawag. Parang inuki din yan. Mayroon ang dami yan sa ano, Robinson, sa mga mall. Inoki. Ang tawag ay hindi inoki, ang tawag ay Agaricus bisporus. Ang dami ko na nakuha. Tingnan mo. Bayaan mo na. Naman siya. Lalahakan ko ng baka kasi ayan po si Sayon. Kausap na si Sayon. Ayan Totoy, oh. Tingnan mo man. Ang dami ko nakuha, oh. Puti. Bumubo dito. Ay, may isa pa. Oh, sige. Sige na, bye bye. Uwi ka na. Totoy. Ayan si Sayon. Mamaya, patingin si Sayon. Ayan si Sayon. Kausap na si Sayon. Tumatawag siya. Ayan, oh. Ay. Ayan. Tae. Oh, sige na. Bye bye na. Bye-bye. Kisi papa. Kisi papa. Ay, kisi papa. Bye bye. Pinatay ko na. Lagay ko na cellphone. Ayan po at
Nakakuha tayo dito ng malaki. Ang dami na nito, grabe, siguro mga 1 kilo na po ito. Maningin pa tayo. Ako, ayun, madaling malanta siguro to. Nakakuha pa tayong tali. Yan o, grabe. Tingin pa tayo dito sa dulo. Nadilim na, nagabi na po. Ayun, banda ron po, namumuti pa. Saka dun, ayun, mayroon parang matay-tay, dilim na. Uwi na po ako, bukas na uli. Ayun, dami po ron, no? Meron pa ron, puti, ayun, no? Ayun po, nakikita nyo. Dahil pala dito tayo ng baka. Yan, dahil po tayo ng baka, may mga kabuti tayo, ayan. Diyan ko nakuha yung mga kabuti. Ayun, dami pa ron. Ayun po yung motor ko. Kami dito sigurado pag maghahanap talaga. Dami. Isilid po natin. Pauwi na tayo para makapagluto. Pakarami sa plastic. So uwi na po ako. Tapos i-search ko itong black kung kinakain. Tapos itong isa double check ko kung kinakain din. At lahukan ko po ng ng karne. Namalingki naman ako nakaraan eh. Total tain ng baka to galing, lahukan natin ang karning baka. Yan, tuloy na po tayo at gabi na. Ayan madilim na po. Madilim na. Maliwanag lang sa camera. May mga ilaw na po doon sa mga poste-poste. Ayan, dilim na. Malayo-layo pa po yung mga biyahe natin. Mga 15 to 20 minutes pa. Ayan, so tira po. May na lang po sa bahay pagluluto. Dito na po ako ngayon sa bahay at maghihiwa na po ng mga rekado. At ito na po yung mushroom, yung iba nilagay ko sa rep po, yung iba kasi marami. At itong kamatis po, yan po yung nakita ko kanina, hindi ko lang na-videohan na kasi madilim na. Ligaw din po yan. Yan, mushroom, puti at itim. Saka ampalaya. Kasi yan, rekado. Nakasando po ako ngayon kasi hindi masyadong malamig. At itong mushroom, hugasan ko pong mabuti ito. At na-search ko po ito, kinakain talaga pala to. Tapos nakasalubong ako nung Indonesia, tinanong ko sa kanya, yung doon sa baba, mga lalaki, marami sila, pinagkaguluhan nga ito eh. Sabi kinakain daw ito. Yan, kinakain daw. Ayan po, kulay niya. Ayan. Parehas lang siya, pero yung isa, may mga butil-butil na parang itim. Itong isa, puting-puti na makulay. Puhugasan ko po ito ng maayos. Yan. Alam naman natin kung saan galing. Tingnan natin kung nakikita. Yan. Sa mga lang po ito ha, huwag niyong gagayahin. Sa mga katulad ko lang po na discarding OFW, nakakaibang OFW, kumakain ng kabuting pupo. Pupo ng baka. Yan, hiwa po tayo ng luya. May luya tayo dito, may sibuyas, may bawang, may sili na green, tapos may dahon sibuyas. Tapos may ampalaya. Yan. Tapos ito nga po yung nakita ko kayo na madilim na. Pauwi ako, nakita ko may bunga yung ligaw na kamatis. Cherry tomato. So kinuha ko na. At lalahukan po natin ito ng syempre, galing ito sa pupo ng baka. Lahukan natin ng baka para damay-damay na. Tapos request ng iba, masarap daw ang mushroom pag may lahok na ampalaya. Kaya sakong-sakto po. Yung maganda, may rep na po ako rito. So may mga gulay-gulay po ako diyan kahit paano. Tapos yung mga karne-karne, bibili ako ng mga halagang 100 ipay yung tawag na 100 NT o 200 sa piso na karne o kaya isda o kaya tilapia na mahuli namin. Andyan sila. Kaso nga lang, yung nahuli namin nakaraan, kukunti. Tapos yun, may nanghingi pa sa akin dito. Ito binigay na natin. Kasi malagi. Kasi lagi naman tayo nakakahuli. Sakit sa mata. Itong sili, hindi ko na po ito hihiwain kasi kabisado ko yan, maanghang yan. Huwain natin itong dahon ng sibuyas. Yan. Hugas na rin po yung dahon ng sibuyas. Sarap to. Grabe.
tapang po ng sibuyas na yung ano, yung shallot. Hindi ko na ito hiwain, tumaya na lang hiwain. Masasabog. Ito ko muna ito sa una-unahan. Tapang. Mata ang palaya. Layo po ng pinanggalingan itong palengking ito sa may Taichung pa. Kasi dito walang green na ampalaya ako nakikita. Ang ampalaya dito puro kulubot. Ayan, hinog na nga. Pagtatanggal po ng buto nito, ano lang, kutsarain lang natin. Siwain na natin para mababad na rin. Kasi noong mga Kapampangan, Ilocano, ang ampalaya at mushroom, pag pinagpartner mo, grabe daw ang lasa. Karamihan ng ampalaya rito yung puti, yung tinatawag na mestiza sa amin sa Quezon. Mahal dito ang gulay eh. Kaya mga farmer dito, tayo ng tanim. Kahit mayaman na, tatanim pa sila. Mahal po dito ang gulay. Mushroom naman po. Meron po ako dito ng tubig na may langgana. Yan. Lilinisan ko po ito. Tanggalin na natin yung pinagtubuan. Kasi nandiyan yung ano eh. Yung tuyo. Yan natin. Nilinis-linis ko na rin po kayo na ito nung nandun ako sa motor. Naayos ko. Dahil pa sana tutubo. Maliliit po. Sabi ng asawa ko, grabe ka, huwag ka kumain ng ganyan. Sabi ko, kainin ko, try lang naman eh. Pero na-try naman namin yung malalaki, yung advice po ninyo dati. Anong kabuti yun? Malalaki. Isang kabuti pa lang, grabe, parang kasing laki ng baso. Malaki pa sa baso. Malaki na sobrang laki. Pero madaling masira yun. Ano ko na po yung puno, tanggalin ko. Kasi nandun yung ano eh, yung tubo niya. Yung tubo na napupo. Yan. Pag natanggal po yung kanyang tubo, ganyan na po siya. Grabe. Para siyang cotton buds. Mas malalaki to. Ayan po yung itsura niya. Para makita din nyo malapitan. Tumutubo daw ito sa mga dayami. Dalasan. Ewan ba tumubo sa tae? Baka yun, kumain ng dayami yung kalabaw. Doon po kasi sa spot na pinuntahan ko, marami po doon baka. Kung nakita nyo, ilang baka yun. Nasa 70 yata. Tapos kalabaw. Dami. Pero kadalasan doon baka. Dami rin. Hugasan ko lang. Mga 10 hugas. Yan po, nahugasan ko na po itong mushroom sa ampalaya. Ito na yung recado. Tapos ito yung baka. So hiwain ko po ito na maliliit. Ito po nabili ko pa nung nakaraan. Magka-camping sana kami. Ay, nung bago mag-camping. Tigas po yung baka. So guntingin ko na lang po para mas mabilis. Mas matalas kasi yung gunting. Yan o. Mabilis lang naman lumambot ng baka. Ang baka po rito yung hindi pinapatanda. Parang sa Saudi Arabia. May mga buwan yung pagkatay ng baka. Parang hindi nila pinapatanda. Kaya konting ano lang, gisa-gisa malambot na. Lalo pag maliliit. Start na po tayo magluto kasi magutom na. Ito po yung mga rekado natin. Ayan po yung baka, mushroom. Cow mushroom, kayong ampalaya. Yung tunay na baka. Ayan. Pasindihin na natin to. Nilagyan ko po nito kasi pag nagluluto ng prito, madali pong kalawangin pag nababasa na apawan. Ayan, mantika. Kunti lang. Medyo mainit na po yan. Lahatin mo natin. Sabay na po yung kamatis. Ayan. Ano po yan, sibuyas, bawang, luya, tapos kamatis. Isa lang natin to. Yan na po kayo sa kitchen ko. Ito po, nababakbak na siya. Nagbili po ako ng ano, yung pandikit dito. Kaso na hindi nadikit. Wallpaper. Alay ko, naputok pala yung ano yan. Lagyan na po natin itong baka. Lagyan natin baka. Lagyan natin. Ito. Naputok siya. Yan, nasirit na po. Ayan o. Napisa na po yung kamatis. Lagyan po natin ng asin. Kuntihan lang. Lagyan po natin ng garlic. Ayan, garlic powder. Damihan natin. Mahilig ako sa garlic eh. Tapos lagyan po natin ng kalahating basong tubig. Hindi pala siya baso, tasa. Kuluin lang po natin yan, tapos paigahin.
para lumambot ng konti yung baka. Madali lang lumambot po yan kasi malambot talaga yung baka. Talagyan natin mga itong ampalaya saka mushroom. I-check po natin kasi naglalago to ka na. Yan siya. Ayan. Ilagyan ko nga pala siya ng konting oyster. Hindi nga pakita. Ayan po. Kaya pwede na po natin ilagay yung mushroom. Dakotin ko na. Ang dami nito. Ano po yan? 5 hugas ko po yan. Ano po, dami. Yung mga kalahating kilo po yung kinuha ko ng mushroom. Yung kalahating kilo, nasa rep. Dami kasi oh. Ako lang makakain ito. Gusto ko sa ampalaya, hindi masyadong luto. Yung hilaw, masarap yung hilaw. Yan, kilaw na ampalaya. Gusto ko may pait. Ito ang lasa nito. May baka. Yan po, mushroom may baka. Wag na lang po natin paalala yung kung saan galing yung mushroom. Basta mushroom na may baka. Takpan ko po ng konti. Check po natin para naglalagay ka na naman. Pwede dito. Malambot na yung mushroom. Lagay na po natin ang ampalaya. Ayan. Nalagyan ko na po yan paminta. Mukhang masarap. Stir fry. Yung stir fry kasi mas maraming oyster sauce. Ako hindi masyadong marami sa oyster sauce. Gusto ko yung fresh na tahong. Oyster ba yung tahong? Maluluto na po ito. Prepare na po ako ng kanin sa lamesa. At tayo kakain na. Ayan, tara! Kakain na tayo. Kain na po tayo. Luto na po yung bakang mushroom. Ay, ano pala? Papangalan ko rito. Mushroom with beef. Na lang. Yan. Na may ampalaya. Lagay tayo dito sa serving plate. Kasi yung mangkok ko medyo malalim para kita po yung ibabaw. Yan o. Grabe. Hindi pa po ako nakakabili ng wooden spoon na malaki. Wooden na sandok. Ito kasi pag ginamit ko ng steel dito, maano po siya, masama. Yan. Meron pa po para sa bukas lalagay ko sa rep. Iwas soft drinks po ako. Salamat sa mga nag-a-advise. Grabe, taran, kain tayo. Tikman natin kung ano lasa. Ipit mo natin yan. Yan, ito na po. Tikman natin kung ano lasa. Pero bago lahat, pray tayo. Father God, maraming salamat sa buong maghapon na ginawa mo, pag-iingat sa aking trabaho. Salamat Panginoon sa kalakasan. Salamat sa lahat-lahat ng blessings na binigay mo sa akin ang buong araw. Salamat din Lord sa buhay ng aking mga viewers na nandito. Pagpalain mo sila. At laging ingatan. At ganoon din Lord sa lahat ng pinagdadaanan nila. Kung may karamdaman, may mga pinagdadaanan sila o kaya may mga medical Lord na kaya lang pinagdadaanan o mga about sa katawan nila, pagpapagamot, ikaw Lord ay sumagot sa lahat-lahat ng kanilang kahilingan. Halagaan mo sila, pabalikin ang kanilang kalakasan. Ganoon Lord sa aking mahal, ganoon Lord sa aking pamilya na malayo sa akin. Ingatan mo sila, pagpalain at bigyan lagi ng blessings sa hapagkainan. Ganoon Lord sa lahat-lahat na nanonood dito. Thank you. This is my prayer in Jesus' name. Amen. Kain tayo. Tingnan natin baka hindi makita. Siyempre, tikman natin. Yan. Tikman natin yung mushroom. Tikman natin yung bakang mushroom na may ampalaya. Grabe. Sarap. Grabe. Partner nga po pa talaga. Partner po. Nauutal-utal na ako. Partner talaga yung mushroom sa ampalaya. Tama po kayo mga Ilocano dyan. Kapampangan, ganoon din daw. Yan, damihan ko na po. Dito na ako nagsubok kanina sa serving spoon kasi ako lang naman nakakain. Kain po tayo. Sarap.
Yung lasa po ng mushroom na ito, agatin ko. Parang may pagka ano siya, yung malambot na parang tumutunog. Yung pagkalambot niya parang masarap. Kasi yung lasa niya parang karne. Ang lasa nitong brown na mushroom. Ganun din. Yung puti. Mas masarap yung puti. Mas malambot. Sarap, grabe. Yan. Okay po, kinakain po. At salamat po. Yung pagkain po nito, patnubay po na magulang. Patnubay na may alam ang kailangan. Ako po, wag niyong gayahin po yung ginawa ko. Yan, kain po tayo. Sarap. Masarap talaga pala. Masarap. As in masarap. Hindi ko po hindi dahil po sa ganito ang content ko. Sabihin kong masarap. Masarap po talaga. Sinasabi ko po pag hindi masarap. Sa mga OFW po na nasa ibang bansa. Sa mga OFW nasa ibang bansa. Sa mga OFW po nabuboto, vote wisely po. So hindi ko po kayo kinakampanya kung anong ibuboto ko. Hindi ko po kayo kinakampanya kung sino ibuboto ninyo. Kampanyahin niyo ako kung sino ibuboto ko. Basta po bahala na po kayo kung sino nakikita niyo na magpapaangat sa natin sa bansang Pilipinas. Tiis lang tayo. Yung mga OFW kasi malalayo talaga sa pamilya tayo. Tapos bihira tayo makauwi. Yung iba nga nakakauwi ilang taon. Si Ethan 6 years bago nakauwi. Grabe yung OFW, pinagdadaanan yan bago maka-alis ng Pilipinas. Bukod sa financial, bukod sa pagod, yung pamilya talaga ang pinakang may iwan. Mamimiss. Kaya laban lang po tayo. Balikan po natin yung ating question nung bago tayo mag-alis, yung ating pangako sa ating mga mahal sa buhay o yung ating mga pangarap. Sasabihin natin within 2 years, within 4 years, meron na akong ganito, meron tayong ganito. Na bakit ako nasa abroad, yung why I am here in abroad. Yun, bakit ako mag-abroad, yun ang balikan natin. Yung tanong po na yun, nag-abroad tayo para sa pamilya dahil meron tayong goal o future na ating pangarap noong pang nasa Pinas tayo, na hindi pa tayo nakakaalis. Ang dami. At yung iba pong mga nakalimot, yung mga ibang medyo nasiyahan sa abroad na hindi na naalala, o papaalala ko po sa inyo na balikan nyo po yung tanong nyo na bakit kayo nasa abroad, kung sino kasama nyo nangako, kung para kanino at nasa abroad kayo. Yan, maraming mga broken family sa Pilipinas, maraming broken family na mga nag-abroad. So balikan nyo po yung inyong pangako, alalahanin nyo. Kasi karamihan po nag-abroad, hindi pala karamihan, marami din po sa nag-abroad na nakakalimot po sa ganun. Kaya na humaling sila o nasisilaw sa ganda po ng abroad, sa kita sa abroad. Kaya medyo minsan nag-iiba yung ating pananaw, kaya tumatagal tayo. Hindi lang dahil sa may mga problema, yung iba naliligaw. Kaya balikan po natin yung ating pangako o yung ating tanong sa sarili na bakit ako nag-abroad. Yung tanong ko, yung sagot ko doon, bakit ako nag-abroad? Para sa pamilya ko, para sa pagpapagamot ng baby ko. Yun lang muna ang aking pangunahing Yun yung dahilan. Kasi sa Pilipinas, kaya ako mabuhay po sa Pilipinas, nagawa ko na. Umuwi ako doon na zero, pero nakapag-start, nakapagpundar naman. At sino yung kasama nating mangako o pinangakuan bago tayo malis? Yan, baka may pag-asa pa, baka nagkakaroon lang kayo ng misunderstanding o
pagmamatigasan. So, ano po tayo, palambutin ang puso at try natin uli na patawarin sila. Minsan kasi nagbago na pero matigas pa rin tayo o pride. Kaya give him a chance. Kung pangatlo man yan, pangapat, bigyan pa rin natin chance. Sayang. Ano ba yun? Mushroom lang. Kumain lang ako ng mushroom. Ang dami kong sinasabi about lovebird, sabi ni Ethan. Sarap. Yung mga OFW na luha yan pag may mga occasion, ba Christmas, Valentine's Day. Lalo po yung mga lalaki din, nakatakip lang yan ng kumot pero nag-iisip yan. Naluha din po kami. Tulad ko, lalo pag Christmas yan, mahina puso ko. Tapos yung birthday ng baby ko, wala ako. Tapos lalo pag ma-check up. Tinawag tayong bayani. Kasi lahat titiisin eh. Yung mga nakasama po namin dito, tulad ko. Iba. Pero nyo, papasok ng umaga. Gising, ang pasok namin alas 8. Yan, gigising pa lang ako alas 6. Yan, nagmumuni-muni muna. Na edit-edit ng mga thumbnail. Tapos mga 6:30 ligo. Pagkaligo, tawag na yun, alas 7. Yan. Tapos yung pagkapasok na. Pasok na mga, pag nadating sa trabaho, mga 8 na. Bago mag-8, nasa machine na. Kaharap ko lang machine. Yun ang nanibago ako, walang kausap. Kasi gano'n Taiwanese. Biruin niyo po 8 hours. Minsan lang magsalita. Pag magtatanong lang, yung magpapasit up lang ako. Magpapapalit ng macro. Minsan pinapalitan ko na. Pero ipoprogram na lang. Yun lang. 8 hours. 4 hours na nakatayo. Iinom. Makalakad-lakad lang ng konti pag iinom. Punta sa dispenser. Maghapong kaharap ay yung makina. Yung tunog lang ng makina. Kaya nanibago ako eh. Kumpara sa restaurant, makabiroan ka. Pili kang mga customer. Dito, may nakikipagbiroan pero ngayon, palakad-lakad na po yung supervisor kasi kukunti po yung tao, kailangan nila ng tao. Kailangan nila may mga sakit yung mga Taiwanese, nakabakasyon pa si Ethan. Kaya, kasi binabantayan din nila. Kasi yung mga Taiwanese pag nag-CR, 30 minutes. Pag wala bantay. Sarap. Kaya salute po sa mga factory worker. Maghapong nakatayo. Walang kausap. Masakit sa tinga yung ng makina. Pero hindi man sila nagreklamo. Baga parang sabi lang namin na titiisin para sa pamilya, malayo. Uuwi ng bahay, magluluto mag-isa, kakain mag-isa, kausap kaya. Kaya yan, pasensyahan niyo na po pag minsan yung upload namin. Medyo ang edit hindi masyado maganda kasi may trabaho po. Tulad ko pagkalabas, yun. Pupunta sa 5 na nalabas, 5:20. Kasi magmamadali para makapag-fishing minsan, content. Tapos yun, luluto pa. Ganito. Anong oras na ngayon? 9 na. Tapos pagkatapos ito, editing ko pa ito. Tutulog na lang alas 12 ng gabi. Habang nagpa-process yung edit, tatawag sa kay Sayon, mga 8. Hindi, kanina ko pa tinawagan. Tawag kay Mrs. Basta i-divide yung oras. At salute din sa mga DH, saka sa mga caretaker na yung iba walang day off. Yung iba once a month. Ay, yung iba naman may day off. Pero malayo sa pamilya. Kayo may mga pamilya rito yan. Blessed na po kayo kaya sana ipon, magkaroon ng magandang pangarap. Kasi medyo may kasama kayo, may kasama sa buhay dito sa abroad. Kasi dito maraming tukso. If you are alone in the jungle, you are dead, sabi. Kapag mag-isa ka, you are dead. Pero mag-isa ako, pero kasama ko si Lord. Siyempre, kasama ko si Lord, saka
mayroong kasama na lingkod ng Diyos o nagpapaalala sa'yo may kahit hindi lingkod ng Diyos, mga katulad ninyo po nag-a-advise, yun. Mas napapaganda rin yung takbo naman, may mga advisor. Yan, kain po tayo. Kain lang po ako at daldal ko ng daldal. Yung iba po sa video ito kinat ko na kasi masyado nang mahaba, madaldal ako. Yan, basta sarap po nito. Kabote, grabe, wag niyo po subukan. Pero ano po siya? Last na ano po, reaction ko sa kabote dito. Masarap siya yung kabote, yung brown sa kabote. Pag hinalo mo na ang palaya, tingnan. May pait siya. Hindi ko alam kung saan nanggagaling yung pait. Kung sa kabote o sa ampalaya. May pait na konti. Pero parang sa ampalaya siya galing. Huwag na dun sa ano, blank. So, kain po tayo.